ating mahal na Apo Conchi. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Siya ang liwanag, siya ang buhay, siya ang lakas, at sigla. Magkasama sa katawan ay ligaya. Tunay na siya lahat, walang dilit iba, maliban siya. Sapagkat siya ang may-ari ng buhay, sa kanya isalalay, sa kanya iyalay, sa kanyang lahat ang paraan. Buhay po ba ang Diyos? Ayon kay Ezekiel, ito ang pinasasabi ni Yahweh. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga ng aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Buhay ba ang Ama? Relax ka lang, anak, ha? Sino ka? Taga saan ka? Ilang taon ka na? Anong pangalan ng katabi mo? Alam mo ang lahat, di ba? Makinig ka. Para umuwi kang maliwanag. Wala akong dapat paalisin sa'yo, kundi ang dapat magliwanag ang isip mo. Kaya't kung makikinig ka, lalabas kang maliwalas. Naunawaan mo ba? Paano ka makakapakinig? Makinig ka lang. Gusto mo maging masaya?
sulong. Kinig ka. Anong pangalan mo? Taga saan ka? Relax ka lang. Painumin kita ng tubig, ano? Inom ka. Painumin mo. Makinig ka lang, ha? Kung papaano itinuran ako ang mga ngalaga sa aking mga tupa, akong maghahanap sa mga nawawala. Yaon ang ibig sabihin ng mga nangagkalat na taong masasama, na kung tuwirang makikilala at tatanggapin ng Ama, dili kaya sa kanila ay pakukupkup siya, di nga kaya sila'y mga buti lahat. Mga minamahal, walang masamang tao kung malinis ang isip niya. Walang malilito kung payapa ito, sapagkat ang kalituhan ay nagpapagulo. Kaya't maraming tao nasa tama na, lumilisya pa. Ano nga maituturo ng isang magulang kung siya mismo'y kulang sa paniniwala at pananampalataya? Paano niya mapapatatag ang kanyang anak kung siya mismo ay duwag? Kung siya mismo ay malayo at di batid kung paano ang ituturo sa kanyang anak? Kaya't kung ang isang magulang ay malapit sa Ama, mailalapit niya ang kanyang anak. Kaya't ang lahat ng magulang kailangang mas malapit sila kaysa sa kanilang anak. Ngunit kung minsan, mayroong anak na siya pang lumalapit para ilapit ang kanyang magulang. Ngunit, sa kahinaan ng anak at hindi kayang magulang, hindi na rin nakakayanan ng anak. Ilan kayang magpapakatibay at magpapakatapat dahil siya'y nagmamahal sa anak? Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung tuwiran lamang masisilayan ang mga anak niya na bilang mga magulang na pinagkatiwalaan, ang tunay na liwanag na dulot ng Ama, dili kaya ang sabi niya ay, ako nga ang sandigan, ako ang hantungan ng mainam. Kaya't kung tuwirang sila'y nasa liwanag, ang anak nila'y aakayin sa liwanag. At ang anak nilang nadidimlan, makikilala ang liwanag. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kay ganda ng pangako ng Ama, kay dakila niya at kay hiwaga, walang hindi siya gagawin dito sa lupa. Sa lahat ng kanyang anak, pawang kabutihan ang kanyang dulot.
Kaya't nais mo bang magtibay at makapagtibay? Kung nakikita mong mali ang iyong kapwa, ikaw mismong nagpapakatatag, nagpapakatibay, maging matatag kang tuwiran. Sapagkat hindi sila ang dinidyos mo para panghinaan ka kung sila'y nakikita mong mahina. Kundi kung papaano nang hihina ang loob mo para sa kanila, huwag mo silang titigan ni huwag mo pagmasdan. At ang katatagang mula sa Ama ang siyang patuloy mong tanggapin at patuloy mong kilalanin ang kanyang gawa at salita upang ikaw na humihina dahil sa gawa ng iyong kapwa ay mahalis siya. Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, sapagkat dito sa lupa, ang tao'y may hambing sa talangka, may hambing sa pusit, may hambing sa kiti, may hambing sa balimbing, may hambing sa gamo-gamo. May taong gusto'y nasa liwanag, subalit marupok naman siya. Kaya't sandali, nababali ang mga pakpak, nalalaglag tulad ng gamo-gamo. Kung tunay ka sa liwanag, patatagan mo't patibayin. Sapagkat alam mo, ang iyong hinahanap at sinusundan ay matibay at matatag, kaya't kung papaano mo siya nasumpungan, siyang patuloy mong kilalanin at damhin. At huwag kang matulad sa kapwa mo kung sino'y kaharap, siyang kausap. Tulad sa balimbing, kahit saan mo'y harap, gilid at gilid pa rin. At huwag kang matulad sa isang talangka, na patuloy mong hinahatak ang iyong kapwa pababa. Ang isang nagpapakasakit gustong makaakyat. Ikaw naman dahil malalaki ang iyong mga sipit, gusto mo siyang hatakin pababa. Ngayon, gaano ka man kalaki ang sipit, kung mababali yan, hindi mo yan matatagalan. Kaya't, ang sabi nga, wala namang nakapupuwing na malaki. Mahambing ka sa isang buhangin na walang timbang, ngunit pinahalagahan ng Ama, kaya't nagkabuhay siya. Buhay ba ang Ama? Katotohanan mga mahal, ang bawat araw sa Ama lamang. Tanging siya lamang ang magbibigay maaliwalas na pag-iisip, payapang kaisipan, mabuting kaisipan, upang ang damdamin ay maging maaliwalas din. Sapagkat kung sa kapwa mahina at marupok at wala pang ganang pangunawa, doon ka tititig at magmamasid, matatangay ka sa iyong kapwa. Mga mahal, kaya nga't ang wika ng Ama, patuloy mong gawin, ako ay hanapin, patuloy kong tutuparin, ang sa akin sa iyo'y alay na mainam. Sapagkat ako nga na iyong nasumpungan, huwag mo nang pagmasdan, mga kalikuan. Ako ang iyong pakinggan, patuloy kitang sisidlan ng mainam na damdamin at mabuting kaisipan. Kaya't sa aking kamanahan, patuloy ang liwanag, sa iyo'y tatanglaw. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Tao, kung nakikinig nga lamang at nagsasabuhay ang tao, at di ganang sariling pinananatili, wala ngang nasa dilim, kundi lahat ay tutungo sa liwanag. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Kaya nga, ang nalilito at nagugulo, ang gamot ay salitang banal, na kapag pinagnilayan, ninamnam at naunawaan, di niya namamalayan, lumiliwanag ang kaisipan. Subalit hindi gamot. Anumang uri ng gamot ipalagok, kung ang isip mo't damdamin ay hindi nababago, para ka lamang lumalagok ng tubig na hindi nabubusog. Tao, sumayin niyo ang kapayapaan. Tinitigan sila ni Jesus at sinabi,
Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Pawang katotohanan. Kung paano ang tinuran, ang Ama ay mahahanap niya ang kanyang mga tupang nawawalay. Ang tao na may makagagawa ng mabuti, hindi ganang kanya, kundi ganang sa Ama. Kaya't kung tatanggapin ng tao ang Ama, ang mahirap para sa kanya ay magaang magagawa niya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito. Kapag nakaluklok na ang anak ng tao at sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa makatwid. Ang lahat ng sumunod ay may luklukan at nakahanda roon na iyo'y tahanan. Bakit mo ipagpapalit ang nasimulan mo ng mabuti sa kapwa mong mahina na sa iyo ay mga agaw ng iyong kalakasan? Sa kapwa mo, patatangay ka ba na ang liwanag ay nasa iyo? Samantalang sumasa iyo ang liwanag, patayin mo ang dilim na naghahari. Huwag ikaw ang mamatay sa paghahari ng Ama, kundi ang dilim na suma sa iyo. Upang doon ay huwag manahan ito at magliwanag na totoo ang dulot sa iyo at patuloy na makita mo kung paano ang Ama na naghari sa buhay mo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Karugtong na ito nang binasa sa inyo kahapon, na kung tuwirang ninamnam at mananamnam, tuwiran ngang mapapatotohanan sa inyo, ang bawat araw ay may takdang salita, gawa dito sa lupa, na kung nanamnamin ng taong tagapakinig at taga-subaybay ng mabubuting balita, maunawaan pawa. Buhay ba ang Ama? Kapag nakinig ka, anak, mawawala yung mga sumusuot sa isip mo. Kung mabuti kang anak, mapapatotohanan niya yun. Subalit kung sutil ka, tulad ng pag-ikot ng mata mo, may ikot din ang isip mo. Tama ba? Batid ko. Ano ang nais mo? Sa puso mo nga ilagay para maginhawahan ka. At huwag kang tititig na ganyan. Ayusin mo titig mo, sapagkat hindi yan ang mata mo. Dumiretso ka ng titig. Huwag kang maghimagsik para magluwag ang dibdib. Tama ba? At huwag ka rin manlilang. Hindi ako malilinlang. Naunawaan mo ba? Salamat. Diretso mo ang iyong kamay. Kung nasa mabuti ka, pag upo mo dyan, mabuti pakiramdam mo. Ngunit kung hindi, alingas-ngas ka ngayon. Kaya huwag mong paikutin ang bibig mo at pati mata mo. At huwag mong isuntok ang kamay mo. Manahimik ka lang.
Nakikinig ka ba? Hindi ka ganyan. Hindi ka ganyan. Anong pangalan mo? Carla? Angela? Carla Andrea. Carla Andrea, ang kilala kong Andrea at Carla Andrea, hindi ganyan. No? Hindi ganyan ang kakilala kong si Carla Andrea. Batid ko. Si Carla Andrea ay tahimik. At hindi ganyan ang mata at bibig. Tama ba? Sige, manahimik ka lang, ano? May ibig ka sabihin. Diretso mo lang ang titig mo. Huwag kang umiikot. Diretso mo lang sa akin ang titig mo. Carla Andrea. Hindi ikaw ang magpapaantala ng gawain. Ano? Naunawaan mo ba? Naunawaan mo ba? Chulo. I-relax mo ang kamay mo. Ititig mo ng diretso ang mata mo. Sino mang magtiis na iwan ng tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain na lang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo. At pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Sa makatwid, kung tuwirang tumatanggap at nakikipagtotoo ang lahat ng tumanggap, kakamti nila ang pangakong yaon. At kung anuman ang obligasyon o tinatahak nilang daan at gampanin nilang tinanggap doon ang isip at damdamin, maluwag sa kalooban nilang ginagawa ang para sa Ama at di para sa kapwa. Kaya't ang sino mang tapat at makatotohanan, paglisan ng tahanan, aalay na sa Ama ang kanyang buhay. At ang kanyang mga iniwanan, kabuhayan man at minamahal sa buhay, sa kanya na rin inilalagak. Kaya't maliwalas ang isip at damdamin na sa pagtupad ay may galak. Kaya't habang tinatamasa ang kaloob ng Ama, sa hindi namamalayan, lalo silang sumisigla. Kaya't ang tapat at makatotohanan, kinakamta ng pangako niya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Mga mahal, ang buhay ay isa lamang. Gaano mo man kamahal ang iyong mga minamahal, hindi mo kayang buhayin at palitan ng buhay. Subalit ang Amang sa iyo ay pagtitiwalaan kung papaano mo nilagak ng matapat ang iyong sarili
sinisidlan ka naman niya ng buhay. Yaon nga ang buhay na walang hanggan na hinahanap ng tapat at makatotohanan. Kaya't kung papaano ito'y nagiging ganap sa bawat nilalang na tumanggap, napapatotohanan ng amang kanyang salita ay walang pagkabula. Kami parehong manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali ng Diyos ayon sa kaloob ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagpatatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo. Sino ba ang tagapagtatag ng iyong mabuting loob? Sino ba ang tagapagbigay ng iyong kahusayan? Sino ang nagtatala sa iyo ng talino? At sinong nagbabalangkas ng iyong buhay? Kung gayong ikaw pala'y lingkod ng Ama at tumanggap na sa Kanya, ang lahat ay sa Kanya mo na lang ihabilin. At sa Kanya mo tanggapin ang mabuting gantimpala kapalit ng iyong mabubuting gawa. Buhay ba ang Ama? Kaya kung papaano sa Kanya mo ibinigay ang lahat, Siya naman ang sa iyo ay magpapala. Subalit hindi pagdaka, tulad nga ng tinuran kahapon sa inyo, may nagtanim ng 2 buto, ang isa ay ang palaya at ang isa ay ubas. Sino ba ang nagtatanim sa lupa? Di bagat ang Ama. Ang inyong katawan ay hambing sa lupang alabok, na kung nakalasap kayo ng pait, maring makalasap kayo ng tamis. Kaya't kung papaano nagsisibunga ang mabuting gawa, mamumunga rin ang masama. Sa masamang gantimpala. Hindi tawag doon ay gantimpala, kundi parusa. Mga mahal, piliin niyo ang mabuti, ang Amang sa inyo ay gaganti. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kaya nga, ano ang kahigitan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo ay kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang na waring hindi kaloob sa inyo? Ang taong nagyayabang ng kanyang mga bagay na ginagawa at nakakamtan, para bagang sinasabi niyang sa kanya yaon, hindi kaloob ng Ama. Kaya't kung papaano mo ito pinangangalandakan ng ganang iyong sarili, mahihirapan ka. Ngunit ito ay pangalandakan mo at ipagyabang mo nang dahil sama, ikaw ang masisiyahan at magagalak. Kaya't ang sino mang sa kanya ay tumanggap ng marapat, siya ang tuwiran din namang nasisiyahan. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Tinanggap natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Sa makatwid, kung ikay anak ng Ama at tumanggap na sa Kanya, ang lahat ng bagay na makabubuti at ikabubuti mo, siyang tinanggap mo para sa buhay mo, kaya't gawin mong mainam kung anong tinanggap mo. Pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang mga katangiang iyan ay kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkilala sa Panginoong Kristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Kaya't ang tinaglay mong kaloob na mula sa Ama, gamitin mo sa kabutihan. Subalit huwag mong pahirapan ang iyong kalooban kanino man ang Ama ang iyong paghariing tuwiran. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Kaya't magkakasama man kayo sa isang pananampalataya, kung hindi pare-parehas ang gawa nyo, kung sino totoo, siyang gaganti pala ng Ama. At kung sino ang dinadaya niyang sarili niya, siya rin naman ang hahatulan niya. Kaya't saan man dako naroroon siya, ngunit kung saan man naroroon siya at dinadarama, walang saysay at kabuluhan pagtawag nila. Kaya't dito sa puso ay damhin nyo, mararamdamang buhay na buhay siya. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos, anak? Purihin mo ang Ama. At
Sabihin mo nga, buhay. Lakas mo nga, buhay. Ilakas mo pa. Buhay din yung isip mo. Buhay na ba? Salamat. Gusto mo kende? Sige. Yan. Gusto ko yung natural, ah. Natural. Yan ang natural mo. Natural ka na ngayon. Ha? Yan. Eh, huwag ka nung gano'n. Kasi pumapangit ka. Gusto mo bang pumangit? Ha? Mari ba kitang i-bless? Ayaw ko dyan. Dito. Kamusta? Anong year ka na? Saan ka pumapasok? Wow, ganda pala ng school mo. Eh, dapat makatapos ka, no? Ha? Kaya nga, kaya sayang. Kaya pagbutihin mo. Ha? Gusto mong makatapos? Ha? Eh, ba't ka kaganyan ka? Gusto mo bang maduling? Ayaw mo palang maduling, eh, huwag kang magagalit. Ha? Ba't ba nagagalit ka? Ha? Ay, di mo alam ba't nagagalit ka? Alam mo ba kung sino yung mga ganon? Ha? Gusto mong manghulin tutube? Ha? Gusto mong manghuli ng tutube? Ah, gusto mong manghuli ng tutube? Sayang ang pagka-scholar mo pag nanghuli ka ng tutube. Oh, di ba? Sayang ang pagka-scholar mo pag nanghuli ka ng tutube. Oh. Gusto mong manghuli ng tutube? Oh, yan. Natural ka ngayon. Eh, mamaya, pag naghuli ka ng tutube, hindi ka natural. Gusto mong manghuli ng tutube. Alisin mo yung nasa isip mo, ha? Alisin mo rin yung nasa puso mo. Ayoko ng titig na ganyan, para kang tiger look. Ha? Sayang, mahal mo ba yon? Ay, ganun pala eh. Pag pinahirapan mo loob. Oh. Ha? Ba't mo tinitingnan ganyan? Galit ka ba sa akin? Ha? Galit ka ba? Ay, hindi po. Sabi mo. Ganun ba yung nagsasabing hindi po? Hindi po. Marumanay pero pabagsak. No? Gusto mo makatapos? Gusto mo makatapos ng pag-aaral? Gusto po. Yan, ganyan. Oh. Huwag mo ako mamalmalan. Huwag mo ako mamalmalan. Kaya kitang malmalin. Buhay ba nga ma? Buhay, oh. Huwag mo titigang ganyan. Gusto mo ba nito? Tingnan mo, oh. Gusto mo ba nyon? Ayaw mo pala, eh. Huwag kang ganyan. Ha? Wala nga kasi sinasya. Gusto ko ganyan. Huwag, Dahil ang Diyos ay pag-ibig, dapat laging relax. No? Uy, ba't ka naman titig doon? May tinitingnan ka ba doon? Ha? Sino tinitingnan mo? Sino? Sino? Sino tinitingnan mo? Sayang ang isip mo. Paano ka magiging scholar kapag ganyan ka? Hindi ka nagagalit. Masama nagagalit, ano? Ha? Anong pangalan mo nga? Malilimutin ako eh.
Carla Andrea, huwag ka nagagalit. Oh, meron ka ba tinitingnan sa taas? Ay, wala. Ay, ba't tinitingnan mo yung paro-paro lumilipad? Ay, wala. Buhay ba nga, ma? Hindi ka naman abno, ano? Sabi ko na hindi ka abno eh. Oh, di ba? Matalino ka, no? Ah, hindi lang. Abno ka. Oh, yan. Yan ang gusto kong sagot. Pero yung... May tutubi pa doon. Yan. Balik mo yung normal. Buhay ba nga, ma? Ayan. Ayan, ganyan. Magkakasundo tayo pag ganyan. Pero huwag mo akong palalakyan ng mata. Panliliitan. At tiger look. Huwag mo akong mamalmalin. Lalaban ako sa'yo. Di kita tututulan. At di kita urungan. Gusto mo maglaban tayo? Ah, lalabanan mo ko? May laban ka sa akin? Ha? Lalaban ka sa akin? Baka tumaob ka dyan. Ay, nako, gusto mo subukan. Wow! Marunong ka wrestling? Ay, sanay na sanay ka sa wrestling, kaya pala ganyan ka ng ganyan. Sino ba kaaway mo? Ha? Sino kaaway mo? Sino? May kaaway ka, no? Naku, pag namuo ang galit sa puso ng tao, kahit hindi sira ulo, naluloko. Buhay mo ba? Ay, gusto. Ha? Gusto mo pala, huwag ka maluka. Buhay ba nga, ma? Mami na mahal, kay buti ng ama, kay dakila niya. Hindi ako psychiatrist, ha? Hindi ako psychology, ha? Kaganda mo pala, no? Tingnan mo nga nanay mo kung kamukha mo. Eh, galit ka na naman? Parang ang hirap mo hulaan. Alam mo, hindi ako pumapatol. Hindi ako pumapatol. Gusto ko kasi gumanda ka eh. Ano? Gusto mo... Ang bata mo pa? Sayang, bata ka pa. Ilang taon ka na? 30 po. No, pinangingiratan ng mata. 30 po. 13. Oh, huwag mo akong ganyan eh. Oh. Oh, yung mata mo, relax ka lang. Huwag kang gumaganyan. Sino ba kinagagalitan mo? Ah, si nanay mo. Ay, kahirap magtanong sa'yo, no? Ay, teka muna. Mamaya na kita tatanungin kitang dalawa lang. Matatapos ang gawain eh. Baka nakatanga rin sila. Ano? Buhay ba nga, ma? Alam nyo, hindi pa, no? Pinakamahirap sa buhay ng tao, yung mag-isip kang walang iniisip, yung magalit kang walang kinagagalit, yung matuwa kang hindi naman natutuwa, galit ka lang pala. Buhay ba ang ama? Ang mahal, napakabuti ng ama. Oo, wag mong ginaganyan labi mo, pumapangit. Ganun lang. Yan, normal. Nakisabay naman yun. Yan, ganyan. Carla. Ano nga ba, Carla? Ay, opo. Kabait mo, Carla. Parang nakakasawang kausap yung mga ganun, ah. Wala yata katapusan ng mga kausap na ganyan. Kaninang umaga may kausap akong ganyan. Ngayon, rin na naman. Ay, mamaya kaya na ko ba? Buhay ba ka ba? Ay, nako. Kung alam nyo lamang kung paano
ang kadakilaan ng Ama, kung paano aliwin kayo, kung paano palakasin kayo, paano kayo pagtataguyod. Itataguyod. Pagmulat pa lang ng mata mo, may kausap kang... Ngayon dito, meron din na naman. Naku po, mamaya ayoko na, sasapukin ko na siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kaya tatandaan po ninyo, ang kahinahunan ay sama, ang kaliwanagan ay sa Kanya, kaya't kung tao ay patuloy na nananampalataya, nananalig at nananalangin, magandang isip. Sayang. Pag ang lecture ninyo ay literate, ano ba yon? Ang lecture ninyo ay English at sinagot mo'y Pilipino, bagsak ka. Ano? Kailangan English, sasagot mo'y English. Pag Tagalog, sinagot mo'y English, bagsak ka. Kaya pag ang sinagot mo ay Tagalog, tama ka. Tama ba? Kaya pag tinanong sa'yo, saan ka uuwi, sinagot mo, diyan ako galing, mali. Buhay ba nga ba? Kapag halimbawa, sinabi sa'yo, kumain ka na ba? Anong oras? Mali. Kaya kapag ang sinagot mo ay oo, tama. Tama ba? Carla? Tamang-tama. Wala naman tayo sa Ferris wheel, pero naglalaro tayo, no? Ganyan ang Ama. Marunong makipaglaro kahit kaninong mga anak niya. Subalit kung makikinig lamang kung paano nilalaro ang isip at damdamin nila, maaaliw nga sila. Ngunit kung hindi, wala pa ring kwenta. Buhay ba ang Ama? Kaya, naubos mo na yung candy mo? Ay, hindi pa. Hindi pa. Tingnan ko nga nakasulat dyan. Press. Ingat. Naka. Mag-ingat ka sa kanya. Baka sakalin ka. Buhay ba ka ba? Sabi ko sa'yo, huwag kang tiger look eh. Kaganda pa naman ang mata mo. Kaya, kaganyan. At huwag kang gaganon. Tingnan mo. Kasi alam mo anak, yung laging gumaganon, tsaka gumaganyan, baka mamay tirik ang mata. Mahirap makabawi yun. Gusto mo ba? Ha? Huwag ano, kaganda mo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay ba ang Ama? Kumusta na ka?
buti ng Ama. Kaya nga lagi at sa tuwina, minimisahe, pinapaabot, hatdang dako, laging maging payapa ang isip, laging mahinahon, laging may galak, laging magkagalak, laging maghanap ng galak, laging mailiwanag, sapagkat ang taong nasa liwanag, ang taong laging payapa, ang taong laging mahinahon, hindi marunong magtanim ng galit, hindi marunong maghinanakit, kaya laging patag ang kanyang loob, laging maliwanag ang kanyang pag-iisip, at hindi siya manghuhuli ng tutube, hindi manghuhuli ng paru-paro, tapos kakainin. Buhay ba ang Ama? Sino po ang kumukuha ka ng tutubi naman? Sino naman po ang manghuhuli ng tutubi at kakainin? Yung mga Di po ba? Kung maliwanag ang isip mo, kung payapa ka, manghuhuli ka ba ng tutubi? Nako. Alam niyo po kasi, hindi pa nga alaman eh. Magaan eh. Ayun. Kay sarap sa piling ng Ama, sa pamamagitan niya. Espiritu Santong naturingan, na kailanman ay di napapara. Halina, halina kayo, namnamin ang mga aral niya. Di kailanman maninimdim, di kailanman magdaramdam, kay sarap sa piling ng Ama. Bagamat hindi siya nakikita, sa isip ay nagtatanim siya ng mga mabubuting aral niya. Kaya't kung mananamulang salita niyang tunay na kainan, di kailanman ika'y maninimdim, di ika'y sa kanya'y mawawalay, kay sarap sa piling ng Ama, sa pamamagitan niya. Kaloob na Espiritu Santo, maliwanag na isipan mo, ang sa iyo'y mananahan, sa kalooban ay nunukal, pagmamahal na may katapatan, sisigla ang iyong kalooban. Halina, halina mga mahal,
ganap at lubusan. Ang Ama sa buhay niyong taglay, siyang sa inyo'y mangingibaba. Siyang sa inyo'y mangingibaba. Ay, nako. Carla, para naman anak ganyan ng ano. Oh, tingnan ko nga. Kaganda ng liig mo. Mhm. Ano? Ay, nako, kasayang. Bukas. Tingnan mo nga siya, oh. Tingnan mo yan, oh. Kaya nga, mas magaang pagalingin yan. No? Bakit? May dikit. May dikit ang kende. Ha? Ikaw gumaganyan. Ha? I-relax mo yung isip mo, anak. I-relax mo. No? Maya kausapin kita, ha? Kausapin ko si... Ang tawag mo sa kanya? Ah, mama. Ba't nagaganyan mo yung mata mo? Ay, Diyos ko po. Sabi mo. Sabi, parang ruweda. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Kung nagsusuri lamang kayo, mga tumutungo sa dakong ito, yung simple ninyong mga dalahin, tatawanan nyo lang. Kapag nakita nyo yung kapwa nyong mas, mayroon pala siyang mahirap na dinadala sa inyo. Tama po ba? Napakasimple lang kung minsan ang dinadala nyo hirap na yung isip nyo bakit ba nahihirapan? Ha? Taga saan ka ba na? Ha? Tarlac. Kalayo pala. Saan sa Tarlac? Ha? Moncada. Saan ba yung Moncada, Tarlac? Naku, Tarlac, Pangasinan. Paro. Kalapit. Ikaw, taga saan? Tinihero, malayo na yun sa kanila. Pag-ayaw nila. Pero ikaw, Tarlac, kalayo mo, malapit lang sa'yo, no? Talagang walang malayo na di malalapit. Walang malapit na di malalayo. Yung may ayaw, yung Tarlac, ay malayo-malayo. So, balit, yung may gusto, malapit. Yung tinihero, pag ayaw, napakalayo. Pero pag gusto, malapit. Pero alam nyo ba, mga minamahal, hindi pa, no? Pag may nagsasabing mga tagasunod, ay sana po kaapo paggawa kami ng bahay sa banda rito. Naku, wag na kako. Wag na. Bakit po, ka? Kasi baka pag taga rito ka na, hindi ka na pumunta rito. Buhay ba ka, ma? Buhay ba ka, ma? Ay, nako. Bakit po, ka? Nasa Biblia yung kako. Nasa Biblia. Walang malayo na di malalapit at walang malapit na di nalalayo. At sa sariling bayan, hindi tinanggap si Kristo. Kaya pag naririto ka na, hindi mo na ako tatanggapin. Kaya po, ganun po ba? Oo, sa mga taong talusira. Pero kung totoo ka, sige, lumapit ka, masarap. Lalong mas mapapalapit ka, di ba? Mga mahal na kapatid, wala po yung ibig sabihin na masama. Kundi, yun ay pagpapatawang totoo, sapagkat yan ay nasa Biblia. Kaya naman, ang sino mang propeta sa sariling bayan niya na hindi tinatanggap, hindi nagagalit. Natatawa, natutuwa. Ba't siya magagalit? Ano magagawa mo kung ayaw sa'yo? Yung may gusto, yun ang tanggapin mo at kasiyahan